May napansin ka rin ba? Bigla na lang nawala ang green dollar sign sa YouTube Studio app. At hindi lang iyon. Marami ring creators ang nakapansin na wala na rin ang monetization switch kapag nag-upload gamit ang cellphone. Kaya ang tanong ng marami, na-demonetize na ba ang channel ko? Kung iyan din ang pumasok sa isip mo, huwag ka munang magpanik. Dahil pagkatapos kong i-check ang bagong update ng YouTube Studio, may natuklasan akong isang mahalagang detalye na sa tingin ko ay dahilan kung bakit maraming creators ang nalito. At kapag nakita mo rin ito, malamang mababawasan ang pag-aalala mo. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo. Kumusta mga ka-Diyosa? Welcome back sa Diyosa Pearl Vlogs. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa tayo ng mga videos tungkol sa YouTube monetization, Google AdSense, creator updates, at mga pagbabago sa YouTube na dapat malaman ng bawat content creator. Nitong mga nakaraang araw, sunod-sunod ang natanggap kong comments at messages. Halos pare-pareho ang tanong. Ma'am, bakit nawala ang dollar sign? Ma'am, normal lang ba ito? Ma'am, may problema ba ang AdSense ko? At sa totoo lang, naiintindihan ko kung bakit maraming creators ang kinabahan. Kasi kung matagal ka nang gumagamit ng YouTube Studio, nasanay na tayong makita ang maliit na green dollar sign sa tabi ng ating mga videos. Para bang isang mabilis na confirmation na monetized ang content natin. Kaya nang bigla itong mawala sa YouTube Studio mobile app, natural lang na mapaisip tayo. May problema ba? May violation ba? O may bago na namang update ang YouTube? Kaya imbes na manghula, ginawa ko ang mas tamang paraan. Sinuri ko mismo ang YouTube Studio. Una, binuksan ko ang mobile app. At oo, tama nga ang napansin ng marami. Hindi na agad makikita ang dating green dollar sign sa listahan ng videos. Pero dito, nagkamali ang karamihan. Marami ang hanggang doon lang ang tiningnan. At dahil wala na ang icon, agad nilang inisip na baka nawala na rin ang monetization. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng doon lang matatapos ang investigation. Kaya binuksan ko mismo ang isa sa aking mga videos. At dito ko napansin ang isang bagay na halos hindi na pag-uusapan. Sa loob ng video details, makikita ko pa rin ang monetization status. Para sa mga eligible na videos, maaari mo pa ring makita ang monetization on. At doon ako napaisip, kung naka-on pa rin ang monetization, bakit nawala ang dollar sign sa unang screen? Ibig bang sabihin nito ay tinanggal na talaga ng YouTube ang icon? O baka naman inilipat lang nila ang paraan ng pagpapakita ng monetization status? Hindi pa rin ako nakontento. Kaya gumawa pa ako ng isang hakbang. Binuksan ko ang YouTube Studio gamit ang desktop. At doon, mas lalo pang luminaw ang buong sitwasyon. Dahil sa desktop version, makikita ko pa rin ang mas kumpletong impormasyon. Nandoon pa rin ang monetization settings. Nandoon pa rin ang estimated revenue. At may isa pa akong napansin. May bagong bahagi na tinatawag na notices, kung saan makikita ang impormasyon tungkol sa status ng video. Kapag ang nakalagay ay, "This video is reaching viewers and earning according to your settings," magandang indikasyon iyon na ang video ay ipinapamahagi at kumikita ayon sa kasalukuyang monetization settings nito. Dito ko na-realize na maaaring hindi ang monetization ang nagbago. Mas mukhang ang layout ng YouTube Studio ang binago. Pero sandali, kung ganoon ang nangyari, bakit nila ginawa ang update na ito? At dapat na ba talagang mag-alala ang mga monetized creators? Iyan ang pag-uusapan natin sa susunod na bahagi. Dahil dito na natin sasagutin ang pinakamahalagang tanong tungkol sa bagong YouTube Studio update. Kung pagbabatayan natin ang mga kasalukuyang nakita ng maraming creators, mukhang ang malaking pagbabago ay nasa interface ng YouTube Studio, lalo na sa mobile app. At gusto kong linawin ang isang bagay na napakahalaga. Magkaiba ang interface update at policy update. Kapag interface update, ang binabago ay ang itsura ng app, ang layout, o kung saan makikita ang ilang features. Pero kapag policy update, doon nagbabago ang mga patakaran ng YouTube tungkol sa monetization, content eligibility, o community guidelines.
Sa update na pinag-uusapan natin ngayon, wala pa tayong nakikitang opisyal na pahayag mula sa Google na nagsasabing ang pagkawala ng green dollar sign ay nangangahulugan na na-demonetize ang isang channel o video. Kaya kung ang basehan mo lang ay ang pagkawala ng icon sa mobile app, kulang pa ang impormasyong iyon para sabihin na may problema na ang monetization mo. At dito, pumapasok ang pinakamahalagang payo na gusto kong ibahagi. Kapag may napansin kang malaking pagbabago sa YouTube Studio, huwag agad magpanik. Ang unang gawin mo ay i-check mismo ang video mo. Buksan ang video details. Tingnan kung ano ang nakalagay sa monetization status. Kung eligible ang video at nakikita mo pa rin ang monetization on, magandang indikasyon iyon na naka-enable pa rin ang monetization. Kung gusto mo naman ng mas kumpletong impormasyon, mas mabuti ring buksan ang YouTube Studio sa desktop. Doon mo makikita ang mas detalyadong monetization settings, estimated revenue, at iba pang analytics na mahalaga sa isang monetized creator. Isa pa sa gusto kong ipaalala ay huwag agad maniwala sa lahat ng screenshots o posts na makikita mo sa social media. Minsan, iisang screenshot lang ang kumakalat, pero wala namang buong paliwanag kung ano talaga ang nangyari. Kaya bago ka mag-share o magbigay ng konklusyon, mas mabuting i-verify muna ang sarili mong account. Sa ganitong paraan, mas may iwasan natin ang pagkalat ng maling impormasyon at hindi rin tayo basta-basta maaalarma sa bawat update ng YouTube. At kung tutuusin, hindi ito ang unang beses na binago ng YouTube ang layout ng studio. Sa nakalipas na ilang taon, ilang beses na rin nilang inayos ang placement ng mga menus, analytics, at iba pang features. Sa umpisa, nakakalito talaga. Pero habang tumatagal, nagiging normal na rin ito habang nasasanay tayo sa bagong interface. Kaya ang pinakamahalagang aral na gusto kong iwan sa video na ito ay ito. Huwag mong gawing batayan ang isang icon lang para malaman kung monetized ang video mo. Mas mahalagang tingnan ang kabuuang impormasyon kaysa umasa sa isang simbolo na maaaring magbago ang lokasyon o itsura dahil sa mga updates ng app. Ngayong gusto ko namang marinig ang experience mo. Na-update na rin ba ang YouTube Studio app mo? Nawala rin ba ang green dollar sign sa video list? At noong una mo itong nakita, ano ang una mong naisip? I-comment mo sa ibaba dahil gusto kong malaman kung pare-pareho ba ang update na natatanggap ng iba't ibang creators. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang creators ang makarating sa tamang impormasyon. At kung gusto mo ng mga susunod pang updates tungkol sa YouTube monetization, Google AdSense, YouTube Studio changes, creator news, at step-by-step creator tutorials, huwag kalimutang mag-subscribe sa Dioza Pearl Vlogs at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa ating mga susunod na uploads. Maraming salamat sa panonood. Happy creating, ingat palagi, at magkita-kita tayo sa susunod na video. Subscribe now